Sa ating bansa, kung saan tila taon-taon ay paulit-ulit na lang ang trahedya ng pagbaha, marami ang nagtatanong bakit tila walang solusyon. Ang sagot, ayon sa mga bagong lumalabas na pagsisiwalat sa Kongreso, ay hindi lang kakulangan sa plano o teknolohiya, kundi isang matinding sakit ng korupsyon. Unang sumabog ang issue nang umarap si Bryce Fernandez, dating district engineer ng DPWH sa Bulacan. Sa pandinig sa Senado at Kamara, sa kanyang testimonya, direkta niyang idinawit sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel S. Villanueva na umano'y may 30% kickback scheme sa mga flood control project. Ayon kay Hernandez, malinaw na parte na ng sistema na bago pa man magpatuloy ang proyekto, automatiko ng may nakalaang porsyento para sa mga padrino sa kanyang pagsasalaysay na may kasamang ebidensya kung paano sila nag-uusap sa text ni Senator Joel Villanueva maging si Senator Jinggoy Estrada. 30% kickback umano ang hinihingi ni Estrada sa mga floodway project sa kanyang ini-endorso. At 600 million naman ang inilabas ni Villanueva noong 2023 at sinasabing kaparehong 30% din ang SOP nito. Napakalaking halaga kung tutuusin kung isang proyekto ay nagkakahalaga ng 100 million o halos 30 million agad ang napupunta sa bulsa ng iilan na dapat sanay nakalaan sa mas matibay na floodway, mas mataas na dike at mas maayos na mga drainage system. Ngunit hindi lang si Hernandez ang naglabas ng pasabog. Sa isang pang testigo, ang umangat ang pangalan na si Curly Discaya, ang pangunahing nasasangkot sa maanumalyang floodway control project, na dati ring konektado sa mga kontraktor at may malalim na kaalaman sa galawan sa loob ng DPWH. Ang kanyang kumpanya na nagngangalang St. Gerald's Construction Builders. Ayon kay Discaya, matagal nang umiikot ang ganitong sistema kung saan ang mga kontraktor ay napipilitang magbigay ng 25% hanggang 30% kickback para lamang makakuha ng proyekto. Ibinunyag din niya na maraming ghost project o di natatapos na flood control works pero buo pa rin ang bayad mula sa gobyerno. Sa kanyang pagsasalaysay, ginawang parang negosyo ang mga proyekto. Una, ang mga contractors ay nakikipagkasundo sa mga padrino na mga politiko gaya ng mga senators at mga kongresista. Kapag naisumiti na ang pondo, hati-hati na agad ang pera bago pa man simulan ang proyekto. Kung minsan, substandard ang materyales para nang pagkasyahin ang natitirang budget matapos ang mga kickback. Ang kanyang pagsasalita ay nagpatibay lalo sa sino mang testimonya ni Bryce Hernandez at lalong nagbigay bigat sa investigasyon. Sino naman tong si Engineer Henry Alcantara at ang kanyang pagtanggi? Kasunod ng pagsabog ni Bryce Hernandez at ni Curly Discaya, napilitan ding humarap sa investigasyon si Henry Alcantara, isang matagal ng engineer ng DPWH na pinangalanan sa testimonya at siya raw ay ang nailuklok ng dating
Secretary na si Mark Villar. Ayon kay Hernandez, si Alcantara umano ang isa sa mga tagapagdala o middleman sa mga kickback ng politiko. Pero mariing itinanggi ito ni Alcantara aniya. Hindi siya kailanman naghatid ng pera para sa kahit sinong politiko. Idinagdag pa niya na noong 2023, wala raw flood control project si Senator Villanueva sa Bulacan. Kaya imposible ang sinasabing transaksyon. Sa kanyang pagkakatanggi, makikita ang matinding depensa ng mga tanong na nadadamay sa iskandalong ito. Ngunit para sa marami, mahirap nang baliwalain ang bigat ng testimonya ng dalawang whistleblower na sina Bryce Hernandez at si Curly Descaya. Ang mas malawak na larawan nito. Hindi lamang ito usapin ng ilang proyekto o ilang senador na nasasangkot sa flood control kickback scandal, ay sumasalamin sa mas malalim na problema sa sistema ng pamahalaan. Mula pa noong 2024, unti-unti nang lumalabas ang mga ulat tungkol sa anomalya sa mga proyektong panlaban sa baha. May mga ghost project, may mga substandard na floodways, at may monopolyo ng kontraktor na tila protektado ng ilang mambabatas maging ng mga tauhan sa loob ng DPWH. Kaya't hindi nakapagtataka na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tinawag itong horrible corruption at nangnakong bubuo ng independent commission para imbestigahan ang lahat ng sangkot, maging ang mga departamento ng kanyang administrasyon ay nanawagan at ang simbahang Katoliko nanawagan na rin ng hustisya. Pagbabalik ng nakunimbat na pera at pagsasampa ng kaso laban sa mga may sala. Ngunit sa kabila ng bigat ng mga aligasyon, naninindigan ang mga akusado na wala silang kasalanan. Si Estrada ay handang sumailalim sa lie detector test at si Villanueva naman ay nagpahayag na magpapatunay na walang proyektong flood control noong 2023 at ilang beses na rin niyang itinanggi na kakilala niya si Henry Alcantara, ang dating project engineer o DPWH engineer ng distrito ng Bulacan. Sa kabilang banda, si Bryce Hernandez at Descaya ay nananatiling matibay sa kanilang testimonya. Kahit na humingi na sila ng proteksyon dahil sa banta sa kanilang buhay. Habang ang taong bayan ay nagdurusa sa baha, nasasayang ang mga ari-arian at nasisira ang mga kabuhayan at nalalagay sa peligro ang buhay ng mga mamamayang Pilipino. Ang gobyernong dapat sana'y tagapagligtas ay nadadawit sa isang iskandalo ng korupsyon. Sa gitna ng mga sigaw para sa hustisya, nananatiling bukas ang mga tanong na sino ang tunay na nagsasabi ng totoo? May mananagot ba sa napakalaking anomalya ng korupsyon? O isa namang iskandalo ito na lilipas at makakalimutan ng bayan? Mga ka-Friendly Talk TV, nasa atin ang tungkulin ng bantayan at alamin ang katotohanan. Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo kina Bryce Hernandez, Descaya at Henry Alcantara? Ito'y laban ng sambayanang Pilipino, laban sa baha ng katiwalian. Kung gusto nyo ng mga ganitong usapan at talakayan, paki-like, share and subscribe ng aking YouTube channel ang Friendly Talk TV para tuloy-tuloy ang kwentuhan at talakayan sa loob at labas ng ating bayan. Maraming salamat po.